Mayroong pong mga ginagawang krimen. Bakit mo papatigil yun, Mig Zubiri? Dahil nakipagkasundo ka kay Martin na ipapatigil mo? Kaya ang duda ko rito, nadidiktahan ka ba? Tanong lang ha. Ngayon, kung mamasamain yung tanong namin, kasi masama po ang dating sa amin. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bakit mo ipapatigil in the first place? Na marami natututunan yung mga tao. 'Di ba? Mayroong pong mga ginagawang krimen, no? Yang People's Initiative, krimen po 'yan. Yung mga ginagawa nila na pinapapirma nila ng hindi alam ng mga tao. Ngayon, nung nalaman ng mga tao na mali yung pagpirma nila, gusto nang bawiin. Bakit mo papatigil yun, Mig Zubiri? Dahil nakipagkasundo ka kay Martin na ipapatigil mo? Alam nyo, for the first time, ngayon lang po ako nakakita ng Senate President na palasuko sa... Hindi ko maintindihan eh. No? Kung ano sabihin ni Martin sa kanya yata eh. Ano po ba mali sa ginagawa ni Senator Amy na pag-imbestiga sa People's Initiative? Gawa-gawa lang po ba nila Senator Amy? Gumagawa lang po ba sila ng mga pag-uusapan? Wala po ba talaga silang naipapakita? Ayan, no, sinasabi ni Senator Amy, hindi lang PBA. Hindi lang yung PBA na party list ni Nograles ang nagpapapirma. Doon sa Davao, kasama rin yung Tingog. Kung hindi ako nagkakamali, ang congressman ng Tingog, yung asawa ni Martin. At iba pa. Hindi ba dapat talagang imbestigahan yun? Bakit involved yung mga congressman sa nagpapapirma? Involved yung kanilang partido? People's Initiative nga. Bakit mo pipigilan? Yun ang numero uno kong tanong eh. Illegal ba yung ginagawa ni Amy? O mas illegal yung ginagawa ng mga party list Congress? Yung mga party list, mga miyembro ng party list na sila mismo yung nagpapapirma sa mga tao. Kaya ang duda ko rito, nadidiktahan ka ba? Tanong lang ha. Ngayon, kung mamasamain yung tanong namin, kasi masama po ang dating sa amin. Susubukan mong pahintuin, hihikayatin mo si Amy na pahintuin yung nagaganap na investigasyon. Ang dami nga namin natutuklasan sa investigasyon. Lalo nga namin natutuklasan na hindi yan People's Initiative. Pipigilan mo yung mga senador na nagsabing peking initiative. Hindi po sa amin galing yung mga mamayan. Ngayong namulat kami na peke pala yung initiative na yan. Hindi yung mga gumawa ng peke ang pipigilan nyo. Kung hindi yung nag-expose. There's something wrong talaga. No? Okay. Punta na po tayo rito sa 500 billion na ayuda. Alam po ninyo, eto kayong mamamayan na nakikinig, paulit-ulit po ako rito, wag po tayong pumayag na hindi kayo makatanggap ng ayuda. Hindi po to pangako lang, no? Ito po ay may budget po 'yan. Inutang na po 'yan. Kasama kaming magbabayad diyan, kasama kayo na magbabayad niyan, no? Kaya po tapos ngayon, isa sa mga kinakatwiran nila, para naman sa mamamayan to.
Yung 500 na ayuda, biruin nyo wala po yan sa mga original na pre-propose. Pero siningit po nila. At yan po, paulit-ulit sila dyan na para sa inyo. Para sa mamamayan. Para sa mamamayan. So, ibig sabihin, ang ayuda po, ang pagkakaiba, hindi po siya project, hindi po siya pwedeng i-convert as project. Ayuda nga Direkta po yan. Yung ayudang natikman natin kay Tatay Digong, ito, gusto po nilang magyabang di ba, sa inyo. Kaya lang po, hindi po pwedeng makatanggap lang kayo na mas maliit kaysa sa tinanggap nyo kay Tatay Digong. Bakit po? Ang 2 beses kayo nakatanggap na ayuda, kung 8-8, 16,000. 305 billion lang po yun. 2 taon. Ito po sa ayuda ngayon, 500 billion. Ano po mas malaki? 500 billion o 300 billion? 500 billion po ang mas malaki. Kaya mag-expect ko po kayo, no? 16,000 tinanggap nyo, dapat mas malaki sa 16,000 tanggapin nyo ngayon. Kasi budget na po yan. Pera na po yan. Pera na yan. Hindi po yan pangako lang. Totoo na pong pera yan. Ibig sabihin, pag hindi po binigay sa inyo yan, sa inyong mamamayang Pilipino, kahit na anong paliwanag nila, hindi po pwedeng convertible yan. Pag hindi po yan binigay sa inyo, direkta pera, magkano pong halaga dapat? Dapat mas malaki sa tinanggap ninyo. Kung 16,000 ang tinanggap nyo ng 2 beses, mas malaki po dapat ang ine-expect nyo tatanggapin. Bakit? Halos doble. Yung 16,000 na tinanggap nyo. 8-8. 2 beses, 2 bigay. Ito po. 305 billion lang yun. Ngayon po, tapos na yung pagtutol Kahit mag-aangal ka ngayon, ikaw pa lalabas ng kontrabida Sasabihin pa ng mga tao, bakit ayaw nyo kaming bigyan ng ayuda? Hindi po. Wala po akong tiwala dyan sa ayuda na yan. Kaya ngayon pa lang po, itanong nyo na sa mga congressman nyo. Sabi ng ayon po sa kwenta, ang ayuda namin noong 305 billion, nakatanggap po kami ng 2 ayuda, 16,000. Ngayon po, mas malaki po ang ayuda kaya nag-expect po kami, Mayor, Congressman, nag-expect po kami na mas malaking ayuda ngayon. Wala na pong pagtatalo. Ginawa nilang batas yan. Hindi kayo kinonsulta, pero kasama kayo sa magbabayad. Dapat makarating sa inyo ang ayuda. Pag hindi nakarating sa inyo, alam na this. Hindi po yan pwedeng sabihin, ay, ipinampagawa namin eskwelahan, ay, pinapagawa namin ng kalye. Hindi po yan. Hindi po pampagawa ng kalye ang ayuda. Ibibigay po sa inyo yan. Hindi po kami nag-uudyok. Ba't naman namin uudyokan kayo? Yun talagang ayuda Ibibigay sa tao No? Kaya kailangan po makuha ninyo. Maningil po kayo. Hindi po pwedeng ngayon, yung kwentuhan lang na walang kawawaan. Nako, hindi po pwede yan. Huwag kayong pumayag. Okay, ano pa ba? Teka lang, hahanap tayo ng mga balita pa. Kinapos tayo ng balita sa oras. Yung Kekebuloy po. Yung Kekebuloy. Ayan pa po isang issue, no? Takang-taka ko,
Etong ini-issue na nila kay Kibuloy, 'no. Una, hindi ko po alam yung kaso na 'yan, wala po akong interes na alamin. 'No. Eto lang po, usap-usapan ngayon ng lahat na Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.